Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading kayo ng ba ng magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Nine of Swords. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, merong nagpapalungkot sa'yo dito ng sobra-sobra at nagpapagulo sa isipan mo. At may mga bagay na pabalik-balik sa isipan mo ngayon na nangyayari. Ang mensahe ng card mo, may darating dito na magiging masaya ka or maghihil ka. Iniisip mo kailan kaya darating yung panahon na lahat ng mga binigay mo at pinaghirapan mo, maaani mo or makukuha mo. Some of you, iniisip mo na ikaw lang yung bigay ng bigay at halos wala nang matira sa'yo. And walang bumabalik to sa mga bagay na binibigay mo. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung sundin mo. Some of you, may tao na nagbibigay sa'yo ng payo na makakatulong doon sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. May mga sitwasyon na hindi mo pa rin makalimutan yung nakaraan. Some of you gusto mong makapag-ipon para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. May hinihintay ka dito na matagal mo nang hinihiling or gustong matanggap. Some of you, darating na kung ano yung gustong-gusto mo or yung hiniling mo. Hiling mo may mga bagay kang gustong sabihin pero iniisip mo na walang nakikinig or makikinig dun sa sasabihin mo. Some of you, nabibitin sa panggastos. Meron ditong tao na gustong kumausap sa'yo at linawin yung mga nangyari. Some of you, may mga bagay na dumarating ngayon sa buhay mo na linaw sa mga sitwasyon sa nakaraan mo. May mga bagay ngayon na ginagawan mo ng paraan para dun sa financial mo or sa career mo. Para maging maganda yung pasok ng pera at nung financial or nung business. Nagiging fruitful yung pagpasok ng pera sa business or sa career mo. Some of you, unti-unting nag-grow kung ano yung pinaghirapan mo. Nagiging mayabong kung ano yung mga pinaghirapan mo. Clarify natin ang dasan. Judgment and Ace of Wands. Meron darating na bagong opportunity sa'yo na kailangan mong pag-isipan ng maigi dahil iyon yung magbibigay sa'yo ng labis na kasiyahan or unti-unting maghihil yung mga nangyari sa buhay mo at relasyon na meron sa buhay mo ngayon. Kasi unti-unting magkakaroon ng magandang connection or spark. Kailangan mo lang pag-isipan ng maigi at pagdesisyonan kung ano yung gagawin mo. Clarify natin ang The Hierophant, Temperance and Two of Pentacles. Kailangan mong balansehin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo and urong-sulong ka doon sa mga desisyon mo. And ngayon naisip mo na humingi ng advice doon sa tao kasi undecided ka doon sa mga desisyon mo. And may tao na tumutulong sa'yo para ibigay sa'yo kung ano yung tama na desisyon. Some of yung kailangan mong pag-isipan ng maigi yung mga desisyon mo para hindi ka magkamali at hindi mo pagsisihan sa huli yung mga bibitawan mong desisyon dun. Clarify natin ang Nine of Cups. The Hangman and Death.
May darating dito na transformation sa buhay mo. And isa to sa matagal mo nang hinihiling. Clarify natin ang Knight of Swords. Seven of Swords and the Hangman. Kung ano yung mga nangyari sa buhay mo na pagsisinungaling or cheating, ngayon magkakaroon na ng clarity doon. Some of you may gusto kang subukan, pero kailangan mo pag-isipan ng mabuti bago mo gawin. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Nine of Cups and Ten of Swords. Nagkaroon ng end yung situation na yun. Para sa'yo, mas gusto mong bigyan ng time ngayon kung paano mo mapapalago yung income mo dahil isa yun sa talagang mahalaga sa'yo. Clarify natin ang Four of Pentacles. Eight of Cups and Six of Wands. May darating dito na success and unti-unti ka nang makapag-ipon or unti-unti mo nang makakalimutan yung mga nangyari sa buhay mo na para sa iyo mabigat or nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Five of Pentacles. Four of Swords and Seven of Cups. Nagkaroon ng silent treatment dito. Kaya gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo to think at mapag-isa. Kasi may mga bagay na nahihirapan ka ngayon na magdesisyon or naguguluhan ka. Clarify natin ang King of Pentacles. Three of Wands and Nine of Pentacles. Pinag-isipan mo mabuti kung magta-travel ka. And some of you, masaya ka sa kung ano yung nare-receive mo ngayon sa buhay mo dahil nagiging maganda yung pasok ng karir mo at ng financial. Some of you, may iniisip kang puntahan dito. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung sa tingin mo tama dun sa sitwasyon, iyon yung gawin mo. Kung nararamdaman mo na may mali, huwag mo nang gawin. Kasi makaka-apekto lang yun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Instead na magiging maganda yung ibibigay sa'yo ni universe, ikaw yung gagawa ng mga bagay na gusto mo sa buhay mo. Kung ano yung ina-attract mo, kung ano yung iniisip mo at nararamdaman mo, iyon yung darating sa'yo. Basta gawin mo lang palagi kung ano yung kailangan at kung ano yung tama doon. Para hindi mo pagsisihan kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay. At magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos at ng gabay mo sa mga nangyayari sa buhay mo. Kung may mga pinagdadaanan ka, gawin mo lang kung ano yung kaya mo doon at ibigay kung ano yung nararapat. Basta, huwag kang susuko. Ibigay mo yung best mo palagi para magtagumpay ka sa buhay at makukuha mo kung ano yung nararapat para sa'yo. At ito yung reading Libra. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.